Ngayon din, tanggalin mo ang isang medyas, isa lang. Tingnan ang balat kung saan nakaupong goma buong araw. Kapag nakita mo ang malinaw na bakas na nakaukit sa iyong binti, isang uka na nananatili roon ng 30 segundo, 1 minuto, minsan 5 minuto bago muling maging pantay ang balat, kailangan mong patuloy na panoorin. Dahil ang tinitingnan mo ay hindi problema sa medyas. Hindi ito problema sa asin, at kahit na halos lahat ng tao na lampas 60 ang sinabihan, sa 70% ng mga kaso, hindi rin ito problema sa puso. Ito ay problema sa daloy, at ang organ na responsable ay ang hindi kailanman ipinaliwanag sa iyo. Ang tubig ay nasa iyong binti na ngayon, maaaring kalahating litro, maaaring 1 buong litro, tahimik na nakaimbak sa mga tissue sa paligid ng bukong at binti habang nakaupo ka ngayon. At ngayong gabi, kapag humiga ka, ang tubig na iyon ay gagawin sa iyong katawan, ang isang bagay na sisira sa iyong tulog, magpapahirap sa iyong puso, at pabilisin ang lahat ng problema na sinusubukan mo nang kontrolin. Ipakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa loob ng bukong na iyon at ang 20 minutong gawain na nag-aalis nito bago matulog. Mag-subscribe kay Dr. Laura Chen. Patungo na tayo sa 100,000 subscribers at bawat taong sumali ay nagiging dahilan upang mas malamang na matagpuan ang susunod na nangangailangan ng impormasyong ito. Alam mo ang sandaling pinag-uusapan ko. Umuwi ka, hinubad ang sapatos, at naroon na sila, ang mga bukong-bukong na mas makapal kaysa kanina umaga. Ang mga binti na parang masikip at mabigat. Ang mga singsing sa daliri na biglang ayaw ng matanggal. Pinindot mo ang iyong hinlalaki sa balat sa ibabaw ng buto ng bukong-bukong at pinanood itong mag-iwan ng maliit na puting uka na matagal bago muling mapuno. Tumayo ka mula sa sopa pagkatapos ng 1 oras na nakaupo at ang iyong mga binti ay parang may binuhos na semento habang hindi mo napapansin. At kapag binanggit mo ito sa appointment sa doktor, ano ang nangyayari? Tinatanong ka tungkol sa puso mo, sinabihan na bawasan ng asin, binigyan ng reseta para sa diuretic, isang gamot na nagpapaihi buong araw, at para sa ilan, medyo nakakatulong iyon. Para sa karamihan ng tao na lampas 60, halos walang epekto. Dahil ang tubig ay hindi kailanman nasa daloy ng dugo mo sa una pa lamang. Ang tubig ay nasa mga tissue, at ang diuretic ay hindi makakaabot sa tissue. Ito ay makakapaglabas lamang ng tubig mula sa dugo. Kaya naman, mali ang bahagi na tinatrato mo. Iayos ko iyon. Ang iyong katawan ay may 2 sistema ng daloy, hindi isa. Karamihan ay alam lamang ang una, ang dugo. Arterya na nagdadala ng sariwang dugo palabas. Ugat na nagdadala ng ginamit na dugo pabalik. Ang sistemang iyon ay may bomba, ang iyong puso. Ito ay tumatakbo ng automatiko. Bawat segundo ng buhay mo, kahit tulungan mo o hindi. Ang pangalawang sistema ay tinatawag na lymphatic system. At narito ang hindi kailanman ipinaliwanag sa iyo. Wala itong bomba, wala, zero. Ang iyong lymph ay isang malinaw mapusyaw na dilaw na likido na patuloy na tumatagas mula sa maliliit na daluyan ng dugo sa iyong mga tisyo na liligo. Ang iyong mga selula dinadala ang dumi ng selula, patay na bakterya sobrang protina, at sobrang tubig. Pagkatapos, kailangan itong ibalik sa daloy ng dugo sa pamamagitan ng ganap na hiwalay na mga daluyan na tinatawag na lymph capillaries at lymph ducts. 2 litro nito araw-araw. Ngunit ang mga lymph vessel ay walang nakakabit na puso. Gumagalaw lamang ito kapag gumagalaw ka. Isipin ang iyong lymph system bilang conveyor belt na tumatakbo lamang kapag may bigat dito. Bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat pag-urong ng kalamnan sa binti, bawat galaw ng bukong-bukong, pinipiga ang lymph vessels at itinutulak ang likido pataas. Huminto sa paggalaw, huminto sa pagdaloy. Umupo ng 3 oras at tumigil na ang belt. Ang likido ay nananatili lamang sa iyong mga bukong-bukong na walang ginagawa. Ngayon, kapag 30 taong gulang ka, hindi ito malaking problema. Ang lymph vessels ay nababaluktot. Ang mga balbula sa loob nito ay mahigpit at matalas. Isang lakad lamang sa paradahan ay muling binubuhay ang buong sistema sa loob ng ilang minuto. Ngunit pagkatapos ng 60, 3 bagay ang nagbabago ng sabay. Ang lymph vessels ay tumitigas. Ang mga balbula ay nagsisimulang tumagas. At ang tissue sa paligid ng mga bukong-bukong, ang maluwag na connective matrix na humahawak sa lahat, ay nagsisimulang mawala ng sariling nababaluktot na katangian. Kaya, mas mabilis tumagas ang likido, at mas mabagal itong naaalis ng sistema. Hindi na gumagana ang matematika at lumalaki ang reservoir.
Bago ako magpatuloy, kailangan kong huminto at gumuhit ng malinaw na linya. May mga sitwasyon kung saan ang pamamaga ng bukong-bukong ay hindi lymph problema at tunay na emergency sa kalusugan. Kailangan mong kilalanin ang mga ito, itigil ang video na ito, at magpatingin sa doktor ngayon kung alinman sa sumusunod ay nalalapat sa iyo. Isang binti ay biglang namamaga ng husto kaysa sa kabila sa loob ng ilang oras, at ito ay masakit, mainit at pula. Maaaring sinyalis ito ng namuong dugo sa malalim na ugat. Mapanganib ito. Magpatingin ngayon. Parehong binti ang namamaga at nahihirapan kang huminga, lalo na kapag nakahiga. Gumigising ka ng hingal sa gabi. Hindi ka makadaan sa hagdan ng hindi humihinto. Ang pattern na iyon ay tumuturo sa strain sa puso na lumampas na sa maagang yugto. Hindi bagay na maasikaso sa bahay. Pamamaga kasama ng biglaang pagtaas ng timbang, 4 o 5 libra sa isang linggo, at may bula ang ihi, ang kombinasyong iyon ay nagmumungkahi na ang mga bato ay nagpapalabas ng protina. Kailangan ng blood work sa linggong ito, hindi sa susunod na buwan. Pamamaga sa isang panig lamang, walang sakit, matigas sa paghipo, sa taong may kasaysayan ng paggamot sa cancer sa lugar na iyon. Maaaring sinyalis ng pagbabara sa lymph node na kailangang suriin. Kung wala sa mga ito ang tumutukoy sa iyo, kung ang pamamaga mo ay unti-unti, simetriko, mas malala sa gabi, mas magaan sa umaga, at wala kang hirap sa paghinga kapag nakahinga ng mahinahon, kung gayon ang sasabihin ko sa iyo ay para sa iyo. Hirap sa paghinga, madalas na gumigising para umihi, matinding pagod, mabilis na pagtaas ng timbang. Kung mayroon kang mga kasamang iyon, nasa pattern 3 ka, at hindi ito home protocol. Kailangan mo ng masusing pagsusuri. Karamihan sa mga tao na lampas 6 inch na may talamak na pamamaga ng bukong-bukong sa gabi at walang ibang sintomas ay nahuhulog sa pattern 2, lymph. Ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang tao na tatawagin kong Aling Dolores. 68 taong gulang, nanirahan sa parehong bahay sa loob ng 30 taon, dating guro. Pumasok sa klinika na kumbinsido na ang kanyang puso ay pumapalya. Ganito ang kanyang kwento. Sa loob ng 2 taon, ang kanyang mga bukong-bukong ay lumalapot sa gabi. Sa una ay kaunti lang, pagkatapos ay sapat na hindi na niya maisuot ang sapatos na lagi niyang ginagamit. Bumili siya ng mas maluwag na sapatos. Lumala ang pamamaga. Binanggit niya ito sa check-up at in-order ang echocardiogram, ultrasound ng puso. Mukhang maayos ang puso. Ejection fraction, ang porsyento ng dugong ibinubuga ng puso sa bawat tibok ay 62%, ganap na normal. Ngunit si Aling Dolores ay patuloy na namamaga. Binigyan siya ng diuretic. Ininom niya ito ng 6 na buwan. Patuloy siyang tumatakbo sa banyo. Halos walang nagbago sa pamamaga ng bukong-bukong. Siya ay pagod na pagod, dehydrated, at patuloy na namamaga. Sa wakas ay sinabi niya ang isang bagay na nagbukas sa buong larawan. Ang kakaiba ay, kapag naglalakbay ako at naglalakad buong araw, ang aking mga bukong-bukong ay talagang mas maganda. Iyon ang pahiwatig. Mas mabuti ang kanyang pamamaga sa paggalaw. Mas malala sa pag-upo. Maayos ang kanyang puso, maayos ang kanyang mga bato, at ang kanyang mga ugat sa ultrasound ay nagpakita lamang ng banayad na pagbabago dahil sa edad. Ang mayroon si Aling Dolores ay lymphatic drainage problem na walang tableta ang makakagamot dahil ang likido ay hindi nasa daloy ng dugo niya. Ito ay nasa kanyang mga tissue. Narito ang nangyayari sa katawan ni Aling Dolores araw-araw at malamang sa iyo rin. Gumigising siya. Mukhang manipis ang mga bukong-bukong. Nakahiga siyang patag ng 8 oras. Hindi hinila ng gravity ang likido pababa sa kanyang mga binti at ang kanyang lymph system ay nagkaroon ng buong gabi upang halos maalis ang reservoir kahapon. Sa umaga halos bumalik na siya sa normal. Bumangon siya, kumain ng almusal, umupo sa mesa sa kusina ng 1 oras, umupo sa sasakyan ng 20 minuto, umupo sa kanyang voluntaryong mesa ng 13 oras, kumain ng tanghalian, umupo muli. Sa 2 hours ng hapon, siya ay patayo na. Ngunit halos hindi gumagalaw. Nang 7 oras, patuloy na tumagas ang likido mula sa kanyang mga capillary, patungo sa tisyu ng kanyang ibabang binti sa buong panahon. Halos hindi kumontra ang kanyang mga kalamnan sa binti. Halos hindi gumalaw ang lymph conveyor belt. Tahimik na nag-iipon ang likido, 1 kutsarita sa bawat pagkakataon, sa reservoir na hindi niya makita. Sa gabi, lumilitaw ang uka kung saan nakaupo ang kanyang medyas. Sa 9 hour, masikip ang singsing sa daliri niya. Sa 10 hour, humiga siya, at ngayon nagsisimula ang tunay na problema. Lahat ng naipon na likido sa kanyang mga bukong-bukong, ngayong wala nang hinahatak pababa ang gravity, ay unti-unting sumisipsip pabalik sa daloy ng dugo niya.
Ang kanyang puso ay tumatanggap ng hindi inaasahang baha. Natukoy ng kanyang mga bato ang dagdag na volume at nag-overdrive. Gumagawa ng ihi. Gumigising siya ng dumitihir ng madaling araw, ng fatter hiki, ng 5 kader. Sa 6 akiki, siya ay pagod na pagod. Muling nagsisimula ang siklo kinabukasan, 2 pagsusuri. Ngayon din, 30 segundo kabuuan. Pagsusuri 1, ang pit test. Hanapin ang buto sa harap ng iyong shin, mga 4 pulgada sa ibabaw ng bukong-bukong. Pindutin ng mahigpit ang iyong hinlalaki, hawakan ng 15 segundo. Alisin ang hinlalaki at tingnan. Kung may nakikitang uka na tumatagal ng 10 segundo o higit pa upang maging pantay, mayroon kang tinatawag ng mga doktor na pitting edema. Grade 1 ay bahagyang uka. Grade 2 ay mas malalim na uka na mas matagal. Grade 3 ay malalim na uka na tumatagal ng mahigit 1 minuto. Gawin mong alaala ang grado mo. Muli mong susubukan sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng protocol at masusukat ang pagbabago. Pagsusuri 2, ang pagkurot ng balat sa paa. Subukang kurutin ang balat sa ibabaw ng paa, sa likod lamang ng iyong pangalawang daliri, sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Kung madali mong may angat ang balat sa tiklop, gumagalaw ang iyong lymph. Kung hindi mo may angat ang balat kahit kaunti, parang nakadikit ito sa paa sa ibaba, mayroon kang mas advanced na lymphatic saturation. Ito ay tinatawag na positive stemmer sign, at isa ito sa pinakasimpleng klinikal na indikasyon ng talamak na lymph congestion na umiiral. 3 bagay na nagpapalala sa lymph swelling. Karamihan sa mga tao na lampas 6U ay ginagawa ang 3 araw-araw ng hindi namamalayan. Una ay ang nakatagong sodium. Hindi ang salt shaker ang mga nakatago. Keso, pinatuyong karne, dilatang sopas, tinapay, pampalasa, pagkain sa restaurant, frozen meals. Hinahatak ng sodium ang tubig mula sa daloy ng dugo mo patungo sa mga tissue. Humahawak ang iyong katawan ng humigit kumulang 4 na tasa ng tubig sa bawat gramo ng sobrang sodium. Karamihan sa mga Pilipino na lampas 60 ay kumukonsumo ng 2 beses sa sodium na iniisip nila. Pangalawa ay ang pag-upo pagkatapos ng hapunan. Ang mga oras sa pagitan ng 7 at 10 ng gabi, kapag sa wakas ay nakaka-relax ka sa upuan, ay ang mga oras kung kailan pinakamadami ang hinahatak ng iyong mga binti na likido. 3 oras na hindi gumagalaw pagkatapos ng pinakamalaking pagkain mo sa araw ay lumilikha ng pinakamasamang kondisyon para sa muling pagsipsip sa magdamag. Pangatlo ay alak. 1 basong alak sa gabi ay nagpapalawak ng iyong mga capillary. Pinatataas ang tagas mula sa daluyan patungo sa tissue at pinipigilan ang hormone na ginagamit ng utak mo upang sabihin sa mga bato na bumagal sa gabi. 1 inumin at ang iyong mga bukong-bukong ay mapapansin na mas malala sa umaga. Ngayon, sa kabilang direksyon, mga bagay na sumusuporta sa daloy ng lymph, tubig. Ito ay hindi inaasahan. Karamihan sa mga may pamamaga ay umiinom ng mas kaunting tubig dahil iniisip nilang mas maraming tubig ay mas maraming pamamaga. Ang kabaligtaran ang totoo. Ang dehydration ay nagpapakapal ng lymph. Ginagawa itong mabagal at mahirap galawin. Ang maayos na hydrated na katawan ay may manipis at malayang dumadaloy na lymph. Layunin ang humigit kumulang kalahati ng timbang ng katawan mo sa onsa, ipamahagi sa buong araw, bawasan pagkatapos ng 5 hour ng hapon. Mga pagkain na mataas sa natural flavonoids, mga compound na nagpapalakas sa pader ng maliliit na daluyan ng dugo at binabawasan ang tagas. Ang pinakamahusay na pinagmulan ay madilim na berry, buckwheat, balat ng citrus, at pulang repolyo. 1 tasa ng berry araw-araw ay may masusukat na epekto sa integridad ng kapilary sa loob ng humigit kumulang 8 na linggo. Protina. Ito ay nakakagulat sa marami. Mababang protina sa dugo, partikular ang mababang albumin, ay isa sa mga tahimik na sanhi ng pamamaga sa tissue sa nakatatanda. Ang albumin ay protina na humahawak ng tubig sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag mababa ito, tumatagas ang tubig patungo sa tissue at nananatili roon. Maraming nakatatanda ay bahagyang kulang sa protina ng hindi alam. 2 serving ng mataas na kalidad na protina bawat araw, itlog, isda, manok, lentil, keso ng cottage, direktang pinapabuti ang pisika ng balanse ng likido. Magnesium, kulang sa karamihan ng tao na lampas 60, kasangkot sa tono ng makinis na kalamnan, kabilang ang pader ng lymph vessels. Puto ng kalabasa, madilim na dahon ng gulay, at almendras ang pinakamadaling pinagmulan ng pagkain. Ngayon, ang mento-minutong gawain na nag-aalis sa iyong mga bukong-bukong bago matulog.
Ito ang core ng video. Bigyang pansin, bawat bahagi ay mahalaga. Umaga. Bago sumayad sa sahig ang iyong mga paa, habang nakahiga ka pa rin sa kama, gawin ang 30 ankle pumps. Ituro pababa ang mga daliri ng paa, pagkatapos ay iangat pabalik patungo sa mukha mo, 30 beses. Ito ay tumatagal ng 45 segundo. Ito ay muling binubuhay ang daloy ng lymph pagkatapos ng 8 na oras na hindi gumalaw at pinipigilan ang likido mula sa pagdaloy pababa sa sandaling tumayo ka. Sa maghapon, bawat oras na nakaupo ka, gawin ang 20 calf pumps. Ang takong sa sahig, iangat ang mga daliri pataas at pababa. O kung makakatayo ka, tumaas sa bola ng paa at bumaba muli ng 20 beses. Ito ay tumatagal ng 30 segundo. Pinapanatili nitong gumagalaw ang conveyor belt sa buong araw kaya walang pagkakataon ang likido na maipon. Magtakda ng timer kung kinakailangan, bago ang hapunan, 5 minuto ang mabagal na lakad. Hindi ehersisyo, simpleng galaw, sa palibot ng block, sa palibot ng bahay, sa palibot ng bakuran. Ang paglalakad ay nagpapagana sa malalim na kalamnan sa binti sa paraang hindi kayang gawin ng nakaupong ankle pumps. Gabi, 90 minuto bago matulog. Ito ang kritikal na bahagi. Humiga sa sahig o sa iyong kama. Ituwid ang iyong mga binti pataas laban sa pader sa humigit kumulang 90 degree anggulo. Mas mataas ang takong kaysa sa iyong balakang, mas mataas ang balakang kaysa sa puso. Manatili roon ng 15 minuto. Sa loob ng 15 na minutong iyon, gawin ang mabagal na ankle circles. 10 sa bawat direksyon, pagkatapos ay alternating ankle flexes. 20. Pagkatapos, habang nakataas pa rin, ilagay ang parehong mga kamay ng patag sa iyong tiyan at huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong. Ang tiyan ay tumataas ng 30 minuto. Mabagal, malalim na paghinga sa tiyan ay nagpapagana sa thoracic duct, ang pangunahing daluyan ng daloy ng iyong buong lymph system na nasa likod mismo ng diaphragm mo. Bawat malalim na hininga ay literal na nagbobomba ng iyong lymph. Pagkatapos ng 15 minuto, dahan-dahang gumulong sa tagiliran, umupo at gawin ang isang bagay na hindi glamorous, ngunit epektibo. Simula sa iyong bukong-bukong, gamitin ang patag na bahagi ng mga daliri upang haplos pataas patungo sa tuhod. Mabagal, banayad, palaging patungo sa puso, hindi pababa, 10 haplos sa bawat binti. Ito ay isang pinaikling bersyon ng tinatawag na manual lymphatic drainage. At ito ay pisikal na inililipat ang likido mula sa mga tissue patungo sa lymph capillaries. Pagkatapos ng sequence, mararamdaman mo ang pangangailangang umihi. Ilalabas mo ang tren hanggang 400 mm mo ng mapusyaw na ihi. Iyon ang likidong kung hindi ay magigising ka ng dubar mo ng madaling araw. Naalis mo ito habang gising ka at kontrolado. Ginawa ni Aling Dolores ang protocol na ito ng 3 linggo. Sa pagtatapos ng unang linggo, nawala na ang bakas ng medyas niya sa umaga. Sa pagtatapos ng ikalawang linggo, hindi na siya gumigising sa gabi. Sa pagtatapos ng ikatlong linggo, ang kanyang mga bukong-bukong ng 9 hour ng gabi ay pareho na ng laki noong 9 hour ng umaga. Hindi nagbago ang kanyang echocardiogram. Hindi nagbago ang kanyang mga reseta. Ang nagbago ay ang kanyang lymph system ay binigyan ng shift nito sa oras na angkop sa kanyang buhay, sa halip na mapilitang maghabol buong gabi habang sinusubukan niyang matulog. 5 bagay na gawin ngayong gabi. Una, gawin ang PET test ngayon din. Alamin ang grado mo. Isulat ito. Pangalawa, bawasan ang isang pinagmulan ng nakatagong sodium bukas. Ang pinakamalaking sanhi para sa karamihan ay keso, pinatuyong karne, o dilatang sopas. Piliin ang pinakamadalas mong kainin at palitan ito ng 2 linggo. Pangatlo, bago ang hapunan ngayong gabi, maglakad ng 5 minuto. Hindi mamaya, bago ang hapunan. Pang-apat, 90 minuto bago matulog. Binti pataas sa pader ng 15 minuto. Malalim na paghinga sa tiyan sa 3 sa mga minutong iyon. 10 pataas na haplos sa bawat binti kapag tumayo ka. Pang-5, bukas ng umaga, 30 ankle pumps bago sumayad sa sahig ang iyong mga paa. Gawin ito ng 2 linggo. Muli ang PET test. Magugulat ka sa pagbabago. Isang huling bagay, gusto kong malaman ang 2 bagay bago ka umalis. Ilang taon ka na? Isulat ang edad mo sa komento. Ang edad ng audience na ito ay talagang nagbibigay hugis sa mga paksa na 75. At pangalawa, saan ka nanonood? Anong lungsod? Anong probinsya? Anong bansa? Iwanan ito sa komento. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naaabot ng usapang ito dahil tinutulungan ako nitong maunawaan kung sino ang pinakangangailangan ng ganitong impormasyon.
At kung may mahal ka sa buhay na namamaga ang bukong-bukong sa gabi, ipadala sa kanya ang video na ito. Halos tiyak na sinabihan silang problema ito ng puso at halos tiyak na binigyan ng tableta na hindi tumutugon sa tunay na mekanismo. Maaari mong ibigay sa kanila ang paliwanag na walang nagsabing ibigay. Ang iyong mga bukong-bukong ay hindi ka pinagtataksil. Ito ay isang sistema ng daloy na tumigil sa pagtanggap ng mga senyales na kailangan nito upang gumana. Bigyan ito ng visa minuto araw-araw at ang pagkakaiba ay hindi banayad. Ito ay uri ng pagbabago na makikita mo sa salamin, mararamdaman sa iyong sapatos, at mapapansin sa unang umagang gumising ka nang hindi pinipindot ang hinlalaki sa iyong binti upang suriin.